mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan At Kisses Habswa. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, ang oras alas 10:12 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes, magandang gabi Pilipinas. Isa pong maulan at matraffic at nakakalokang gabi po at mabagyong gabi po. Ito po si Gorgie Rula. At ako naman po, si Morley Alinio. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, maulan talaga, Tita Morley, sa totoo lang. Oo, at dito sa Carola, Gorgie, ang baha namin hanggang tuhod sa labatan. Nako, sandali nga. Hubarin ko muna yung aking jacket kasi pinatay nila yung air. Alam naman na pag ako nakaupo dito, pinapatay nila yung aircon dahil lamigin pa ako. Pero bigla pong uminit na siya bigla. Nag-jacket ako kasi 'di ba maulan sa labas, Tita Morley. At galing ka sa Galing ako sa burol po ng ina po ni Tessa Mauricio Ariola, ang editor po ng Manila Times, na mabait po sa atin. Siya po ang presidente ng SPEED, na siya po nag-organize ng The Eddies Awards na ginanap noong nakaraang linggo sa Ceremonial Hall ng Marriott Hotel. So, syempre, di ba, kinuwento ko nga kagabi, Tita Morley, di ba, na mismong gabi nung mismong gabi nung The Eddies ay nakatanggap ng balita si Tessa. Oo, na nagdedelikado na yung mother niya, kaya hindi na niya talaga hinintay ang pagsimula ng The Eddies at umalis na siya kaagad at sinalo naman namin, tumulong-tulong na lang at para ito mairaos na okay naman at successful naman ang katatapos na The Eddies Awards na nasa ika-9 na taon na. So abangan natin next year ang pang-10 taon, the 10th year po ng The Eddies Awards ng grupong SPEED or Society of Philippine Entertainment Editors. Bago kami tumuloy, Tita Morley, of course, sa burol ng mother ni Tessa sa Arlington Chapel, ay galing naman po kami sa
announcement ng Metro Manila Film Festival. Okay, sino yung apat, Gordy? Eto, bago natin tawagin itong apat na itong pelikulang pasok sa Metro Manila Film Festival, base sa script na isinabmit, ay magbibigay lang muna tayo ng mga ilan pa pong mga detalye. Ginanap po ang announcement ng Metro Manila or kick-off na tinatawag nila ng 52nd, bali 52 years na ito, 52nd year ng Metro Manila Film Festival. Ginanap ito sa Green Hills Mall sa San Juan kasi ang host ng ngayong taong MMFF ay ang lungsod ng San Juan at ng Mandaluyong. So magkatuwang po ang Mandaluyong at ang San Juan City na host po ng ngayong taong Metro Manila Film Festival. At dagdag pa dyan, Tita Morley, may isa pang host sa Bacolod City naman. Pati sa Bacolod City ay mag-host din itong MMFF at magkakaroon din ng parada doon sa Bacolod na dadaluhan of course. So ibig sabihin, sa pagkakataong ito ang Metro Manila Film Festival ay for the first time magkakaroon ng sabay na pagtatanghal. Ito ba yung sinasabi, magkakaroon ng sabay na parada sa Bacolod at dito? Mahirap pagsabayin, Tita Morley, kasi ang mga artista, paano mo sila mapapa-attend? So, ang nakuha naming info ay mauuna muna ang parada sa Bacolod. Mauna muna yung parada sa Bacolod pagkatapos dito sa Manila. Na siyempre ikot yan, San Juan at Mandaluyong ang ikutan ng parada. So medyo feeling ko mahaba-haba yan. Baka hagip dyan ang EDSA, baka dadaan sila sa EDSA, di ba? Ng parada. At sa kauna-unang pagkakataon, Gordy, sa pagkakaalam ko lang ay ngayon lang mangyayari na magkakaroon ng parada sa probinsya. At karamihan kasi kadalasan ng parada dito lang sa Metro Manila. Dito lang sa Metro Manila. Festival, diba? Correct. Pero this time, may probinsya na. Kasi sa susunod, may mga iba pang probinsya na magugustuhan. Pwede talaga. So, at feeling ko, mas magiging maganda yan, Gordy, kung may mga probinsya talaga na. Oo, kasi nationwide naman Nationwide naman ang nationwide naman ang MMFF. So, kikitain parang feeling ko. Oo. At 24 scripts ang isinumite sa screening committee ng Metro Manila Film Festival at sa 24 na scripts po ay 4 ang pinili dito. Ang pinili po rito ay ang mamaya na natin, ito muna panuorin natin ang video ng announcement ng 4 na pelikula or 4 na scripts na pinili dito na pasok po sa 8 entries ng Metro Manila Film Festival. In-announce po ito ng chairman ng MMDA na si Attorney Don Artes, ang mayor po ng San Juan na si Mayor Francis Zamora at ang mayor ng tawag nito, mayor siya ng Mandaluyong na si Mayor Menchi Abalos, kasi iniisip ko pa dito kasi sino yung eksaktong pangalan ng mayor ng Bacolod City, kasi nandun din ang mayor ng Bacolod City na si Mayor Greg Gasataya. Tama, so nakuha ko na yung pangalan. Si Greg Gasataya po ang mayor ng Bacolod. So nandun sila, dapat sila na nag-announce tig-isa ng bawat entry po na pasok sa Metro Manila Film Festival 2026. Panoorin po muna natin. The entry is from Viva Communications with Aga Mulak as lead actor, directed by Noel Naval with Mel Mendoza del Rosario as scriptwriter. The movie is entitled Second Miracle in Cell Number 7. The entry is a fantasy drama film from GMA Pictures with Sig Dulay as a director. The film stars Dennis Trillo, Will Ashley, and Glyza De Castro. Asghar Aspiran as Amir, and Mr. Ricky Lee and Anjali Achesa as the scriptwriter. Lead actresses include Julia Barreto,
Fiang Smith and Maricel Soriano with John Arcilia and James Reid as lead actors. Directed by Joey De Guzman and Alan Tihamo as script writer. An entry from Regal Entertainment Incorporated. Haunted Carnival is a horror suspense thriller whose story begins in the 1980s. Congratulations. The Greatest Showdown is a comedy film top billed by Vic Soto and Vice Ganda as lead actors. June Robles Nana as director and scriptwriter. Jumbo Albano. And produced by ABS-CBN Film Productions, Inc. The Idea First Company, APD Entertainment, Inc. and MZ Productions. Ayan po Tita Morley ang Hindi ko masyadong na... yes, ulitin po natin ang apat po na pelikulang kalahok ay ang entry po ng Viva Films, ang second Miracle in Cell number 7. Ito po ay entry po ng Viva na didirect po ito ni Noel Naval at ang bida dito ay si Aga Mula. Kung napanood mo ilang taon nang nakararaan, Tita Morley, ang Miracle in Cell number 7 na pinagbidahan mga ninang tagumpay yan. yes, ni Aga Mulak, si Aga Mulak. Ito ay best actress din yata si Nadine yata dyan. ay, hindi. Wala si Nadine dyan. Si Bella Padilla, yung bata. Yung lumaki na. Sia Vigor, yung bata dyan. Ito'y ngayon ang ipalalabas nila na tinawag nilang Second Miracle in Cell number 7 ay prequel. O ibig sabihin ay ang kwento bago yung Miracle in Cell number 7 na pinanood natin ilang taon nang nakararaan. O yung pinanggalingan ng kwentong yon. So, kumbaga sana ay buhay pa doon si Aga Mulak. Si Aga Mulak pa rin ang bida at abangan natin kung sino pa po yung mga nasa cast dito ng prequel ng Miracle in Cell number 7 na ngayon ay tinawag na nilang Second Miracle in Cell number 7. Ang pangalawa pong tinawag ay ang entry ng GMA Films na Amir ang title. Ang Miracle in Cell number 7 pala ay drama ang kanyang genre. Ito namang Amir ay fantasy drama na alam ko may sahalong animated ito, animation. Ang bida rito ay sina Dennis Trillo, Glyza De Castro, si Will Ashley, at ang batang Will Ashley dito gaganap ay si Argus, yung bata doon sa It's Showtime. So, yun po ang pelikulang Amir na entry po ng GMA Pictures na didirect po ni Zig Dulay. Congratulations sa GMA. Ang pangatlo pong tinawag ay ang entry naman ng Regal Entertainment. Isang horror naman po ito. Ang title ay Haunted Carnival na ang bida rito naman ay sina Maricel Soriano, John Arcilia, James Reid at saka si Julia Barreto. Ang director dito ay si Joey De Guzman na ito po'y ito naman, Tita Morley, di ba? Alam mo naman ang specialty ng Regal sa pagdating sa horror dahil silang nagpasimuno ng Shake, Rattle, and Roll. So, abangan po natin na I'm sure kakaibang horror, masaya, nakaka-excite na isang horror film mula po sa Regal Entertainment. At ang pang-apat, gaya ng mga inaasahan ng lahat, definitely, pasok dyan ang pelikulang The Greatest Showdown na pagbibidahan po ni Vic Soto at si Vice Ganda. At the surprise ang lahat dahil isa pong na-surprise ang host dyan, tuwang-tuwa ay si June Lalin na si June Lalin nandoon na feeling niya aping-api siya. Aping-api siya ngayong ngayong araw na ito. So, medyo sad. Kaya pasayahin mo si June Lalin, Tita Morley, ha? Hindi ko pa pwedeng makwento dito on air kung bakit. Ayoko nalulungkot si June Lalin. Oo, paborite love mo pa naman si June Lalin. Nasabi mo, bongga ang suot niya kagabi, nung Edis, di ba? So, tinalbugan siya ni OG Narvaez Rodriguez. Ay! Oo. Hindi ata tama yan. Diba? Ewan ko lang kung tinalbugan or kung pareho sila. Hindi ko natanong si OG. Si Bobby Ferrer. Ay, si Bobby Ferrer. Siya po'y isang kalat-kalat queen. Kung saan-saan nakakalat. Alam mo ba, Tita Morley? Kwento ko lang sa'yo. Si Bobby Ferrer sumama kay Jerry Olea kanina. Papunta doon sa MMFF. Siyempre, ang papasukin lang doon, yung nasa listahan.
So obviously wala sa listahan si Bobby Ferrer. Kaya hindi siya malalagyan ng parang bracelet or parang para makakapasok ka doon sa mismong ang mga upuan ng mga media at mga invited guest para sa announcement. So abang-abang lang siya sa labas. So pagdating ni Noel Ferrer, so yun, sinabi na ni ay si Bobby na dyan, ay papasukin niya si Bobby, chuchu. Sabi ni Noel Ferrer, siyempre si Noel Ferrer ang spokesperson. At nagmagdita na. Di ano na siya, doon na siya. So, nag-surprise doon, dumating si Vice Ganda at saka si Vic Soto. So, talagang nakakordon yung mga doon, nakaabang sa backstage ang mga bodyguards, ang mga tawag nito, yung mga marshal, nakaabang doon sa may backstage para hindi makapasok doon at hindi masugod or mapuntahan si Vice Ganda at saka si Vic Soto. Ako, nakalusot ako sa mga marshal. Sabi ko, mag-interview ako. O siguro may iba doon kilala ko. Kaya pinapasok ako. Dahil kamukat-mukat mo, nag-interview ako kay Vic Soto. Aba, nandun na ang Bobby Ferrer. Ang taray ng Bobby Ferrer, nakapasok. Ang galing-galing ni Bobby Ferrer. Siya lang ang nakapasok bukod sa akin. Doon para mag-interview doon sa At syempre, Bobby, picture. Siguro tinanong siya, saan ka? Anong dyaryo ka? Diba? Saan ka nagsusulat? Hulaan mo saan nagsagot. Anong sagot ni Bobby Ferrer? Ano ang sagot ni Bobby Ferrer? Sa blackboard. Nagsusulat daw siya sa blackboard. Samantalang minsan ginagamit siya. Oy, sama ko yan ha, sa DCRH yan. Gagano ko na lang, pinapapeke ko na lang si Bobby Ferrer. O kaya, oy, sa ano yan? Assistant namin yan. Chuchu. O ganon. Pero hinarang siya, tinanong siya, saan ka nagsusulat? Sa blackboard. Diba? Hello kay Ogie Narvaez Rodriguez, of course, kay June Lalin. So, syempre, since nandoon nga si Vice Ganda at saka si Vic Soto at nagkataon naman na nakapasok ako doon, nabigyan ko ng chance na nakapasok doon sa backstage, na-interview ko po si Vice Ganda at saka si si Bossing Vic. Ito po ang kabuuan ng aming pakikipagpanayam, pakikipagtalamitam, of course, kay Vice Ganda na talagang super asikaso siya sa naharap niya ang lahat ng mga fans. Yung magpapapicture sa kanya, siya nagpapapicture siya, tapos minsan siya pang humahawak ng camera at siya pang ng phone at siya pang nagkukuha minsan. So, talagang napakabait ni Vice Ganda sa mga fans at napagbigyan naman tayo para makapanayam siya. At tinanong namin kung isa sa mga una naming tinanong ay, asahan ba natin sa promo ng pelikula ninyo ay mapapanood ka sa Itbulaga at si Bossing Vic naman ay mapapanood sa It's Showtime. Heto po, panoorin natin si Vice Ganda. Yes! Mag-guest ka na rin sa Itbulaga sa promo. Let's see kung mapayagan tayo. Mapayagan tayo naman. But I would love to. Para sa noontime audiences, para sa Madlang People at sa Dabar Cats, kung ano ang kaliligayan namin nila, we would love to be doing that for them. Yes! Correct. Nakakatuwa kasi even yung mga hosts ng parehong programs, sobrang willing sumuport. Talaga, full force kami dito ngayon. Mahirap ba yung negotiation, para yung collaboration na yun? Matagal ka na pag-usapan? Parang hindi. Nung nagkatanungan kung pwede, sabay naman kami yes. Talagang pasabog talaga. Kahit naman ako ang surreal nito for me Kahit nung nagkita kami for the first time last Sunday sa Gateway, pasabog talaga siya. Ako mismo iba yung naramdaman ko. Nahiya ako, nakaramdam ako ng hiya sa kanya, na-starstruck ako, na-intimidate ako, sabi ko, ang pasabog pala nung feeling. Wait, first time talaga nag-meet yun? Yung talagang gano'n, nagme-meet kami yung hi, hello lang, pag nagkakaano sa ibang event, hi bossing, gano'n lang, pero yung talagang, and it's been a while, magmula nung huli ko siyang nakita. Ibig sabihin na plano siya, Vice, hindi kayo nakita, nagkausap? Hindi. Oh my God. Hindi kami. May kumakausap sa akin for the movie, may kumakausap din sa kanya for the movie. Tapos sabi nila, pareho daw ang dali namin nag-yes. Parang walang isip-isip. Wala pang script, yes na kami. Okay, na-start ng shooting. Parang this month magsa-start na kami. Ayan.
ang aming chikahan kay Vice Ganda na excited dito sa entry nila ni Vic Soto. Ulitin natin, Tita Morley, ito comedy itong The Greatest Showdown ni Vic Soto at saka ni Vice Ganda. Drama naman, family drama naman itong Second Miracle in Cell number 7 ni Aga Mulak, at horror naman ang Haunted Carnival ni na Julia Barreto, James Reid, Maricel Soriano, John Arcilla, at fantasy drama naman ang Amir ni na Dennis Chilio at saka ni Glyza De Castro and Will Ashley. Pansin ko lang, Goldie, ang apat na entry ng pelikulang Pilipino na kasama rito sa Metro Manila Film Festival. Pinili nila more on kasikatan. Oo. Kung sino talaga yung bankable na artista. At at isipin mo, Tita Morley, ha, mga major malalaking film productions na yung pinili. So, Star Cinema, GMA Films, Viva, Regal. So, ano pa bang saan ka pa kukuha doon, 'di ba? Kaya doon sa mga nag-entry, na kahit magandang pelikula nila, pero dapat tingin ko nga ay kulang sa star, kulang sa At sabi pa natin napakaganda ng pelikula nila, ay kulang sa star, ay mas pinili nila yung may malalaking artista. Yun naman tama namang desisyon. Yun naman talaga ang ano nila, dahil talaga namang fundraising kasi naman ng MMFF, di ba? Kailangan man talaga nilang kumita, di ba? Kailangan makabawi ko pa last year kasi, if you notice, talagang hindi sila sabi nga, di nakakotak, sinulang, unlike 23 na, 24 na medyo malaki-laki ng konti. Yes. Pero 2025, talagang, pero at this time, imagine may bossing ka na, may Vice Ganda, meron ka pang Dennis Trillo, may mga may Aga Mulak, meron kang Glyza De Castro na makikita mo na talagang malaking artista. So, aabangan at panonoodin niya ng mga tao. Tingnan natin. Pero usually naman, Tita Morley, kung mapapansin mo, yung mga nananalo ng awards ay doon sa mga nakapasok base sa finished films. Kung ano yung kasi napanood na nila, ang ganda na ng pelikula kaya nakakapasok. So asahan natin yung remaining 4 na i-announce sa September ay tiyak na magagandang pelikula na ito. Kasi napanood na nila yung kabuuan ng pelikula ng screening committee. So ibig sabihin maganda na talaga. Kaya ako inaasahan ko talaga kahit maliit na production, pero kung maganda yung pelikula at okay, lalo na yung mga artista, ay tsak na pasok ito. Abangan po natin kung ano itong 4 pa na pelikulang kalahok sa MMFF, di ba? Kaya ito naman. This time, Gordy, dapat supportahan natin ng pelikulang Pilipino. Oo, dapat naman. Dahil, sana. Itong sumunod na 2 taon, 2025 at itong 2026, hindi ganun kalakas ang mga pelikula. May mga pumasok, may mga ilan-ilan na malaki ang kinita. Pero hindi pa rin sapat, hindi pa rin ganun kalaki. So compare doon sa mga pelikula before the pandemic na talaga naman sinusuportahan ng mga tao. Hindi na naman natin masisisi ang mga tao kung hindi sila makapanood ng mga pelikulang Pilipino sa telebisyon. Dahil marami naman kayong mga nasa digital o platform na mapapanooran mo ng mga magagandang pelikula din na paulit-ulit mo pa rin mapapanood. Diba? Yes. Ang atin lang sana magtutulungan. Oo. At nakakalungkot lang din doon kanina sa announcement dahil ang daming dumating na mga iba pang mga nagpadala ng kanilang entry at in full force sila. Katulad ng isang musical film na Emilio Jacinto. Ito po'y binase sa talambuhay ni Emilio Jacinto na ginawa nilang musical na I think ang bida dito ay si Gerard Santos, yung magaling na singer na si Gerard Santos. Nandun din sina Robert Senya at iba pang mga singers. Nandun sila kanina, dami nila. Hindi nakapasok. Diba, ligwak. Tapos, nandun pa yung isang religious film na Teresing. Ito'y base ito sa itong kwento ng yung nahuhulog na petals ng rose sa lipa.
Yung kwento ng ni Teresita, iba sa isa-isang madre, yung si Teresing na pinagbibidahan ito ni Cherry Pie Picache, ay andun din sila kanina, si Ben Yalong pa ang producer at ang director, hindi rin nakapasok. May isa pang entry doon na ang director ay si Ben Yalong? Oo, nandoon siya. Galing sa Amerika, matagal sa Amerika yan. Hindi, matagal-tagal na rin siya dito dahil nagsushooting na nga siya nitong Teresing. Oo. So, nandito siya. Birthday nga niya sa Sunday. Pupunta ka? May parang pa-surprise alam sa ko, kanya. invited niya ako, iimbitahan niya ako, pero pagkakaalam ko kasi. Parang alam ko, parang surprise sa kanya. Hindi niya yata alam na may pa-birthday sa kanya. Sana hindi niya ito mapapakinggan. Hindi niya napapanood. Alam mo, Gorgie, nakalimutan ko. Mapapagkatiwalaan, no? Nakalimutan ko. Surprise pala yun. Hindi ka mapapagkatiwalaan. My gosh, makakasuhan pa ako nito ng NDA. Manang-mana sa'yo si Bobby Perret. Oo. At yun na nga, andun pa si Benedict Mike kanina, yung isa pang director. So, obviously, hindi nakapasok yun. Pero tingnan natin, kasi baka naman sa finished film sila magsasubmit at baka makapasok din finally yung kanilang entry. So, sana, di ba? Oo. Pero may Picache rin yan, Thank you very much, Ogie Narvaez Rodriguez, ni-remind mo ako. At ito na nga ay isa sa mga magandang sorpresa na in-announce kanina doon sa MMFF Kickoff ay ang, medyo amano ka nga, lumat ka Tita Molly, kasi maingay yung telepono mo. Parang may nag-aano siya. Parang ingay. Ayan. Okay na? Tita Morley? Ayan. Okay. Oo. So, maganda pang balita kanina na in-announce si Attorney Don Artes, ang chairman po ng MMDA, ay ang presyo ng ticket ay hindi po hihigit sa 299 pesos. So, yun ang kinatuwa ng lahat. So, binabaan po ang presyo ng ticket at hindi po siya hihigit sa pinaka-maximum na ang presyo ng ticket ay 299. May mga iba po dyan na medyo mas less pa sa 299 dahil sa mga probinsya po ito. So, yun po ang napag-usapan nila doon. At ang isa pang magandang balita din ay mayroon din silang student shorts or student short films. Ang mga estudyante po na ang mga future na mga magagaling din yan na filmmakers ay maglalaban din sa isang kategorya itong mga short films po ng mga estudyante. Ang mapipili po, I think 10 ang mapipili na entries ng short films ay makakatanggap ng grant. May grant po mula sa FDCP ng tigwa 100,000 pesos. So, congratulations. Abangan po natin yan. Tuloy-tuloy po ating chikahan, Tita Morley. May mga sidelights pa akong ikikwento sa inyo. Meron pa tayong interview kay Vic Soto. At hello po muna sa kanina pang nakatutok sa atin, si Conitan Aguilar, of course, kanina pa nakatutok, si Arnel Relampago ng Kalibo, Aklan, at sina Miggy Fallarvilla, hello sa inyo dyan, Francisco Antonio Ramirez Garcia sa Nueva Ecija, Josephine Garimbao ng Michigan, si Ligaya Angki sa Alaska, si Vasey Bunsoy, Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Leo Havares ng Puerto Princesa, Palawan, Jojo Maquinduran Mabalot ng Nottingham, United Kingdom, Belen Ledesma, hello, Leo Havares, Ann Gabua, Greg Havares, Mylene Atienza, Rosa Rubio, at Engineer Cesar C. Havares ng Puerto Princesa, Palawan, hello po sa inyo dyan. Ang sabi ni Ligaya Angki, ang objective daw niya na kaya merong parang parada rin sa probinsya kagaya na sa Bacolod ay ilapit sa mga nasa malalayong maunlad na probinsya ang pelikulang Pilipino na para hindi na sila lumas ng Manila para manood at para panuorin ang parada ng mga artista. Shari Picho, hello po dyan. Magandang umaga dyan sa inyo sa Seattle, Washington. Si Risa Halbuena ng Calamba, Laguna. Marilu de Guzman, Marife de la Cruz, Tristan Wyatt Gulay, Florbe Fernandez, The Holy Spirit, Quezon City, Margarita Guevara, Alice Morris, dyan sa Hong Kong. Sa Hong Kong ba si Alice Morris or si Ana Valencia? Hello sa inyo dyan at si Rina Alcantara Meli. Tita Morley, ang ating mga nanay. Siyempre, batiin natin si Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry, magandang gabi po. Si Joyce Ramirez. Nariyan din si Mama Norma Carinal. At siyempre pa ang pambansang nanay na si Nanay Linda Sosa. Nariyan din ang nanay na si Conitan Aguilar. Siyempre, ang mga nanay din. Yes. Po, si Beatrice Yoyel, Ayan Silvia, Santilia Rodriguez, at
Rocky, Magnolia, Lumba. Kasama natin dyan ang ating mga nanay sa Tondo, Maynila. Laging nakikinig sa atin. Lalo na yung mga nagtitinda ng isda at gulay sa dito. Ay, 'di ba, Tita Molly, wala ka bang balita kung nagti-taping na diyan yung Hari ng Tondo? Alam ko nagsisimula na silang mag-taping diyan sa Tondo. Malapit na tayo sa Parola. Sana dumating din. Malamang kukunan niya ng Divisoria kasi pag sinabing Tondo, Divisoria. Pag sinabing Tondo, pier yan. Iyan mga unang kukunan. At pag sinabing Tondo, simbahan ng Tondo. Walang pelikula na hindi iyan nakasama. Ang Divisoria, pier, at ang simbahan ng Tondo. Yan, tatlo na yan ang talagang laging kasama sa mga pelikula kapag ito ay pinag-uusapan ang Tondo. Yes. Tita Aida Espiritu, magandang gabi po. And of course, si Lynn Figueroa. Hello sa inyo dyan. At Tita Morley, bago tayo magtuloy pa ating batian at ibang pang pangapaalala po, eto, panuorin muna natin ang interview po namin kay Vic Soto. Maiksi lamang po ito kasi medyo maingat sa kanyang mga sagot, matipid lamang sa kanyang mga sagot. Doon pa rin sa tanong kong baka magkaroon din ng swap ng guesting sa kanilang noontime show ni Vice Ganda. Eto po, say naman si Vic Soto. Malalaman nyo, alam mo kasi, never naman kami nagkalaban, nagtatapat lang pero never na magkalaban. Isa lang naman ang gusto natin, mag-entertain na tao. Darating tayo ron. Yes, sabi niya, darating tayo ron kung matutuloy ang guesting niya sa It's Showtime at matutuloy din si Vic Soto, si Vice Ganda sa Eat Bulaga. Okay. Nagduluhan lang ako. Ikaw ang nagtanong? Oo. Ayaw kapag tanongin ng mga manager, diba? Ng mga PR. Ay, pag sa mga press con, hindi nila ako pinapagtanong sa mga open forum. Pero pag sa mga ambush yan sa lubungan, talo ko sila, ako lang dyan nakapag-interview, nakapasok ako dyan sa likod sa backstage. May kwento ko lang po sa Discogi po, binabat po yan. Ayaw po sa pagdating sa mga press con. Sino ba yung artista? Pag ako yung magtanong, kinakabahan daw siya. Nababalahura. Sobra ka nababalahura. Ikaw pag magtanong, yun ang nababalahura. Pag ikaw magtanong. Alam niyo si Tita Morley, pag magtanong sa mga press con, may pasakali yan, makadaming-daming chuchu pasakali. Ito po ay maraming nag-aabang sa pelikulang ito, chuchu. Ang tanong, may ganun siya, ang dami niya munang, eto ang tanong. May ganon. Tapos minsan nangyayari pa tuloy, hindi siya nakikinig sa mga unang nagtatanong, tuloy natatanong niya na yung mga una nang natanong. Minsan natanong na yan, sabay-sabay pa nag-react ang mga report. Alam naman si Tita Molly, minsan, lutang. Hindi pala minsan, di ba, madalas lutang. Madalas. Oo. Pero alam mo, lalo na sa ating mga listeners ngayon, ingat-ingat po kayo kasi nga, lalo na sunod-sunod na yung pag-uulan at tag-ulan, bumabalik na naman yung COVID. May mga napapabalita na rin namang nagkaka-COVID. Di ba, kanina, binalita yata ni Boss RS kanina, ni Ray Sibayan na 200% ang itinaas ng COVID cases sa Quezon City. So, ingat-ingat po kayo. So, kung lalo na sa mga mataong lugar, mabuti talaga na mag-face mask. At kung kayo naman po ay medyo may nararamdaman, inuubo, sinisipon, mag-face mask na po kayo. Kaya Tita Morley, bukas, magkita tayo dito sa programa, mag-face mask ka. Tita Morley. Alam ko, nagka-COVID ako. Ha? Alam ko, nagka-COVID ako. Saan? Sa press-con. Saan? Na nag-COVID ako sa press-con. Alala mo ba yun? Hindi ko makalimutan yun. Para akong kriminal. Para kang ano? Ba't ganyan yung telepono mo? Para akong kriminal. Sabi, nung nag-positive siya. Nung nag-positive si Tita Morley kasi 'di ba dati pagpasok ka bago magpasok sa venue ng press con, magsa-swab test muna.
sa amin sumabay si Tita Morley. Natulog pa sa kwarto ko. Ubo siya ng ubo. Sumakay, katabi ko pa sa sasakyan. Chuchu, pagdating doon sa press con, ay, positive! Si Tita Morley. Naloka si Jerry Ulelia. Hindi alam ang gagawin. Oo. Tapos, habang kinakausap ng mga staff, dahil kitang-kita ko talaga nung kinausap isang staff, hinatak siya palayo nung isang kasama. Para bang, alakala mo, mayroon talagang, parang nakakatakot na tao si Tita Morley. Parang ganun. May ganun kaagad na, oo. So, pasagsagan ng COVID yun noon. pasagsagan talaga. Yes. Oy, si Bobby Ferrer nanonood sa atin sa YouTube. Si Bobby Ferrer po na nagsusulat po sa Blackboard. Yeah. Itong pinapatugtog natin, Tita Morley, ay talagang maraming natutuwa. Kanina talaga, ako, Tita Morley, kasi alam mo, kaninang umaga, nag-zumba ako. Tapos nag-body jam ako. So, parang 2 hours ako sayaw ng sayaw. So, sinayaw namin yung hawak ko ang beat. Tapos, ang isa sinayaw namin ay ang Olala Baby. Alam mo yung Olala Baby? Oo. Eto, kanina, kinatuwaan yan kanina doon sa announcement ng MMFF sa Green Hills Mall ay ang kantang pinasikat ng Baby Dolls na dancers po ng It's Showtime. At talagang pinasayaw din nila ang host na si Michael Sager at pati po ang mga mayors. Si Mayor Gatasaya, si Mayor Zamora, si Mayor Abalos, pinasayaw din nila. Ito, pasampol natin ha, panoorin nyo po ito, ang Olala ng Baby Dolls. Ang tatlong mayors, pinaggiling-giling talaga nila. Ang saya doon kanina sa announcement ng MMFF. Sana kung medyo okay pakiramdam mo, Tita Morley, sana pumunta ka doon kanina dahil open naman ito sa lahat na gustong mag-cover ng announcement ng Metro Manila Film Festival 2026. At nagpasiklab din doon, nakakatuwa rin na nagpasaya rin sa mga audience ang tatlong PBB boys na sina Ralph De Leon, si Brent Manalo at saka si River Joseph. Sumayaw din, kumanta at so nagpasaya din po sa mga audience doon. Bumaba sila, namigay ng teddy bear, may mga ganun silang drama. Ito, pakita lang natin konti ang mga ginawa po ng PBB boys na si Ralph, Brent at saka si River Joseph. Ayan.
at least nakita mo naman ang tilian ng mga fans talaga doon sa kanila na napasaya nitong tatlong nagwagwapuhang PBB boys. Ayan. Okay, Tita Morley, habang nagluluto ka dyan ng kung ano ang piniperito mo dyan, narinig ko, hello muna kay Miriam Navarro. Magandang gabi sa iyo. Eto po muna, magpapaalala po muna tayo po sa ating mga misis. Ready yung kay Tita Morley. Eto pong paalala natin sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskos ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Yan! Tita Morley! Ang iyong paalala, Tita Morley, sa iyong magagandang ngipin. Nandiyan pa ba si Tita Morley? Nawala na si Tita Morley. Yes. Hello muna, of course, sa iba pa po nating mga suki. Ay, nabati ko na ba si Conitan Aguilar? Eto kasi alam nyo, ikikwento ko pa sana kay Tita Morley, itong actress. Magaling na actress at nagdidirect-direct din siya. Nako, panoorin nyo na lang ang isa sa mga pinapanood niyo sa prime time. Yung mga napapanood niyo sa television, yung sa gabi, alam mo prime time, yung mga drama-drama doon, mga action-action. Ayan, panoorin nyo na lang na wala na siya sa drama series na iyon. Alam ko, tinegi na siya. Kasi alam nyo naman, itong actress na ito, heto ka, itong actress na ito ay nakasobra doon nakikialam sa mga eksenang kinukunan. Naloloka daw minsan yung iba niyang mga co-actors, pinapakialaman niya kasi nagdidirect siya eh. Magaling naman siya mag-direct, nagsusulat din siya. Oo, pero ang dami rin niyang suggestions sa production, dapat ganito, dapat ganyan, dapat itong gagawin ni ganito, itong karakter na ito. At naloloka daw yung production, bakit siya sobrang nakikialam sa mga eksenang ginagawa ng drama series na ito. Parang napuno na rin daw, parang napagod na si drama actress, itong si actress na ito sa kapakikialam dahil hindi naman siya pinapakinggan or hindi naman siya sinusunod. Pero kasi at saka isa pa, yung ibang mga co-actors niya naluloka kasi bakit mo pakikialaman ng eksena ko? Wala naman siya dun sa eksena pero pinapakialaman din daw niya. Sobra niyang pinapakialaman kaya tuloy nag-decide ang production, sige, tsugihin na lang siya. Tanggalin na lang yung character niya. Finally, wala na nga siya at hindi nyo na siya napapanood at tinapos na ang karakter niya sa seryeng iyon. Kung may sinusubaybayan kayong mga drama series sa gabi, yan po, mahahalata ninyo na wala na siya doon. Mag-text lamang kayo, hulaan nyo kung sino yan. Ang bilis-bilis manghula ni sino ba to? Belen Ledesma. Yes. Sino pa ba? Sorry. Ayan. Yes, Ligaya Anki. Yes. Ayan. Nakikinig ka ba, Audrey Vice Rodriguez? At saka si June Lalin. Kilala mo yan, June Lalin. Kilala mo rin yan, Tita Aida Espirito. Sa ano yan, content yan ng dati mong istasyon. Mapapanood. Diba? Ligaya Anki, hello. Ay, ano ba itong niluluto mo, Ligaya Anki? Yan. Eto, tingnan natin mamaya. Okay. Ito po yung kanina nga po ay in-announce namin yung Metro Manila Film Festival. At of course, malalaman natin kung sino pa ang ano pa yung 4 pa na entries by September, kung ano pa itong mapipili. O tawagan natin si Tita Morley na wala daw siya para makapag-extra naman siya mamaya. Tatawagan namin uli mamaya.
At saka yun na nga, by September po announced base sa Finnish Films kung ano yung 4 pa para mabuo yung 8 pelikulang kalahok. So meron ng drama, meron ng comedy, meron ng fantasy, meron pang horror. So sana may papasok na action or sana isa pang pambata kasi talaga naman po ang MMFF ay may pambata talaga at saka pambata naman talaga ang MMFF at saka sana isa pang drama, yung talagang pang-award. So yan po sana makakapasok sa MMFF 2026. Ayan na si Tita Morley at yun na nga. Yes, oo, Tita Morley. Sa lakas ng ulan, grabe. Yes, oo. Kanina kasi kinikwento ko, Tita Morley, may nanghuhula na kung sino itong actress na tinanggal na sa drama series kasi sobrang nakikialam. Alam mo ba, napansin ko sa actress mo yan? Hindi na siya ganun, hindi na dati, hindi ba maganda na siya dati? Ayun, kapaparitoke. Parang, ay talaga? Ay, yung mukha niya. Ay talaga? Nare-retoke ba yun? Oo. Oo, tingnan mo na, di mo ba nakita yung huli niya, huling appearance niya? Oo, iba na, diba yung ngipin niya dati, ang ganda-ganda. Yung niya, dahil pansinin mo, although mabait naman sa atin yan, At magaling siya ha, magaling siya mag-direct naman, magaling siya magsulat. Oo. Ay, pinapabati na ko ni Tan Aguilar, si Nainay Angie Lonzon, Get Wilson, magpagaling daw po kayo. And of course, si Cherry Abadilla na nanghuhula na rin at nagluluto naman si Ligay ang kanyang scrambled egg, talong at tawilis. Ay, babongga, may tawilis sa Alaska. Ay, ang sarap ng tawilis. Ang tawilis, dyan lang yan sa alam ko, Batangas eh. Oo, pero sa Alaska siya. Paano siya nagkatawilis? Nasa Alaska siya. So, yan po. Medyo exciting itong nalalapit na Metro Manila Film Festival. Pero Tita Morley, bago mag-MMFF, may isa pa kaming balita. Kilala mo, of course, ang magaling national artist at iginagalang pero namayapa na po siya ang magaling na direktor na si Ishmael Bernal. Ayoko, magkakaroon yata ng pelikula. Isisip isa sa pelikula ang kwento ng kanyang buhay at 3 daw ang artista na gaganap bilang Ishmael Bernal. I don't know kung paano nila ito itatawid or paano nila ito ipipresent ang kwento nito. Pero ang isa sa 3 na yon na inalok ay si Jericho Rosales. Di pwede. Doon sa isa rin sa mga inalok para sa bongga si Dennis Trillo para pwede magaling si Dennis talaga ang magaling tapos ang isa sana John Lloyd Cruz, no? Pwede. Wow. Malaman kung magkaalam sino magaling na, no? Kasi I'm sure iba-ibang ano yan siguro, iba-ibang years siguro yung gagampanan nila bilang si Ishmael Bernal. Kapag mangyayari yan, Jericho, Dennis Trillo, John Lloyd Cruz, or kung bata-bata, Joshua Garcia. Diba? Anderson. Gerald Anderson. Pero si Gerald, mas ako kay Joshua, mas type ko si Joshua, mas tingin ko mas bagay. Pero Tan Felix. Miguel Tan Felix. As challenging sa kanya. Pero Tita Morley, tinanong namin si Jericho yan sa nakaraang The Eddies Awards nung linggo at sinagot niya yan dahil talaga naman daw may nag-offer sa kanya. Pakinggan natin si Jericho Rosales. There was an offer, yes, and my managers are fixing the details. Hindi ko alam na mag-a-announce sila ng biglaan, but yes, it was offered to me. I safe to say that ngayon the facts are it was offered to me, and but hindi wala pa kaming final dates, wala pang finality ng lahat ng ano, but I'm nervous. It's another biopic, and of course he's like one of the heroes of Philippine cinema, and I really hope that I will have the time and support para makapag-prepare para sa pelikula na yun. Pinala mo na ba? Ni-research mo na si Ishmael? Yes, I started researching already. One of my good friends is an apprentice, si Ruel Bayani. And my writer friend Jeco Aguado just messaged me, said, he's one of my heroes. I can give you all the, my friends are already so excited for me, giving me material to study and learn. Yeah. So So yun, the good things are happening. And madami na rin akong ups and downs, and so this year has been like really, really great. Ayan.
Wala tayong oras, Tita Morley. And po si Jericho Rosales. At syempre, itutuloy na po natin ating mga chikahan yan bukas. Hopefully, kasama na po natin si Tito Louie na nagpa-check up po siya kahapon kaya hindi po natin siya nakasama. Marami pa po tayong pag-uusapan at medyo masigla na naman po ang pelikulang Pilipino dahil nga sa nalalapit na Metro Manila Film Festival. Kaya tutukan po natin yan. Tayo po'y manalangin po para sa kapayapaan sa Pilipinas. Sasaliw po ng awiting Mercy and Compassion ni Father Raul Caga ng Curve Entertainment. Tita Aida Espirito, magandang gabi. And of course, si Bossy Suchan. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming bibis. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan at nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Paulit-ulit po namin sinasabi mula Lunes hanggang Linggo na ang magulang binamahal, nire-respeto, ginagalang. Hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ikinahiya. Sa bawat pasasakit na salita, sa bawat pananakit natin physically sa kanila, ay naghahatid sa depression, anxiety at kalungkutan na posibleng magkaroon ng kamatayan. Mahalin natin ang ating ina, ama, lolo't lola dahil hindi po sila mga susi na pwede magpagawa ng tukili. Nag-isa lang po yan. Sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward. Kasi ito ay ang mahalin at respeto ang magulang. Sa mga kabataang babae naman na nagdadalang tao ang tungkol sa sinapupunan, kapag may problema kayo ay hindi po yan pinalalaglag o pinahamot. Lalong hindi pinahanom sa kanal, ito natapit sa basurahan, ito nasabi kong saan. Dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus sa buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu, magandang gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.